Noong unang panahon, sa isang malayong pook sa Mindanao, may isang makapangyarihang pinuno na kilala bilang Dato Duri. Malakas, matapang, ngunit kilala rin siya sa kanyang mahigpit na pamumuno. Marami ang humahanga, ngunit marami rin ang takot sa kanya. May isa lamang siyang kayamanan na higit pa sa ginto o pilak. Nice! Ang kanyang nag-iisang anak na si Mayumi. Ang kanyang anak ay perpektong kabaliktaran ng kanyang pag-uugali. Kung si Dato Duri ay matapang at istrikto, ang kanyang anak naman na si Mayumi ay maamo, magalang, mabait at mapagkumbaba. Siya ang tinuturing na diyosa ng kagandahan sa kanilang lugar. Maraming prinsipe mula sa iba't ibang kaharian ang nagpunta upang manligaw kay Mayumi. Ngunit si Dato Duri, hindi basta-basta pumapayag. Kung sino man ang magnanais sa kamay ng aking anak, kailangan munang patunayan ang kanyang katapatan at tibay ng loob. Pahayag ni Dato Duri. Sa isang mapagpalang araw, nakatagpo ni Mayumi ang matapang ngunit may mabuting puso na prinsipe mula sa kalapit na bayan, si Prinsipe Madawa. Agad silang nagkaibigan. Nice! Ngunit narinig ito ni Dato Duri. Kaya't sinubok niya ang prinsipe. Magpunlakan ng buto na magbubunga ng prutas na kasing tamis ng iyong pag-ibig. Ngunit kasing hirap abutin gaya ng puso ng isang ama. Tinanggap ni Prinsipe Madawa ang kanyang hamon. Araw-araw niyang inaalagaan ang punla. Dinidiligan, binabantayan, at dinarasan na lumago. Lumipas ang mga buwan at tumubo ang isang matayog na puno. Isang umaga, napansin ng buong bayan ang kakaibang amoy na kumalat sa hangin. Matapang, masangsang, at nakakagulat. Lahat ay nagtaka. Ano yun? Bulong ng ilan. Ang sangsang. Ang baho. Amoy pupo. Ang mga bunga ay nababalutan ng makapal at matutulis na tinik. Ngunit nang buksan ito, aba, sa loob ay may gininto ang laman na ubod ng tamis. Yummy! Wala silang katulad na natikman noon. Napangiti si Dato Duri. Nakita niya ang tiyaga, katapatan at pagmamahal ng prinsipe para kay Mayumi. Kaya tinanggap niya si Prinsipe Madawa at nagkaroon ng kasalang puno ng galak. Mula noon, tinawag ang prutas na durian. Mula sa salitang duri, na ang ibig sabihin ay tinik. At hanggang ngayon, sa kabila ng amoy na matapang, nananatili itong kilala sa kakaibang sarap sa puso ng mga tao. At yan ang alamat ng durian. Isang paalala na hindi natin dapat husgahan ang isang bagay sa panlabas nitong anyo. Dahil sa loob, baka naroon ang pinakamatamis na sorpresa. Please like, share, and subscribe.